Mag-update lang po ako ng ating napakagandang Echeveria Lola. Ayan guys, and then mamaya ay mag-ayos ako ng ating napakagandang Echeveria Marilyn. So heto guys yung update sa ating napakagandang Lola. So heto yung dry leaves na sunburn. Na sunburn po siya, so hinintay ko munang mag-dry yung sunburn na dahon. Heto ay nakuha natin kay Saki Shopline by Len. Bago po ito sa ating munting harden. So ayan, at mamaya po ay bibigyan ko na po ito ng water para gumanda. And then ayan guys, yung ano natin, pangalawang Lola. So dalawa yung nakuha kong Echeveria Lola sa ating seller, and then try kong pagandahin itong ating Lola kasi na sunburn siya guys. So heto na yung ating napakagandang Echeveria Marilyn. So heto na guys, ayan, sobrang stress ng ating halaman. Nakalagay po siya sa doon sa itaas ng ating vertical walls, kaya ganyan yung kanyang kulay, sobrang stress. And then ayan, heto ay isa na sa ating magiging collection dito sa ating munting harden. At ayan guys, at ano na natin siya, ilipat na natin siya sa napakahiwagang ceramic pot. So heto ay ano lang, nakuha natin ng 20 pesos doon sa Japan surplus. So ayan, at naglagay lang po ako ng bato-bato sa baba. And then heto guys yung ating potting mix sa ating Marilyn, Echeveria Marilyn. So ayan, at gusto ko nang gawing collection itong ating Marilyn kasi guys nakuha ko na po yung kanyang kilite. Before kasi nahirapan ako, ano lang naman, konting ano lang naman. Kasi yung isa nating Marilyn ay na-fungus, so okay naman po siya, at naka-recover po yung ating pangalawang Marilyn. And then heto yung malaki nating Marilyn, at gagawin ko po siyang mother plant. So ayan, at ililipat na po natin siya dito sa ating ceramic pot. So gagawin ko na po itong collection dito sa ating munting harden. So ayan, at madali lang po siyang alagaan guys. So kailangan ibigay lang po natin yung kanyang needs. Yung binibigay ko sa kanyang sun exposure ay from 11 to 5 o'clock in the afternoon. So ganyan lang po yung care tips natin sa ating Marilyn. And then less water kasi ayaw na ayaw po ng ating Marilyn ng sobrang water, kaya ganyan po kakulubot or ka-stress yung ating halaman kasi ayaw na ayaw niya po ng sobrang water. And then wag po natin siyang ilagay sa ROS, rain or shine. Kung meron po tayong greenhouse, ilagay po natin siya sa greenhouse, and then full sun, and then less water. And then ayan guys, kailangan kasi naka-maintain or na-maintain natin yung kanyang farina kasi yan po yung kanyang protection sa sobrang init. So ayan, at full rice hull na po ako dito sa ating Marilyn kasi less water po tayo, kailangan dry po yung kanyang soil. And then after nito guys ay didiligan ko na po yung ating halaman para makasipsip na po siya ng water para gumanda yung kanyang mga dahon kasi ayan guys, sobrang stress po ng ating halaman. So ayan na guys yung ating napakagandang Marilyn na nakalagay na po sa ceramic pot, and then didiligan na po natin siya agad-agad. So heto na guys, at nadiligan ko na po, hindi ko po nakunan ng video pero nadiligan ko na po yung ating halaman. So ayan, medyo basa yung ating Marilyn, and then after nito ay i-dry ko muna siya. Siguro bukas ng umaga ay ibabalik ko na po siya sa kanyang area kung saan po siya nakalagay. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching. Happy planting everyone!